Hello guys! Welcome to my YouTube channel, and for today's video, ituturo ko sa inyo kung ano ba yung mga dapat nyong gawin during exit dito sa Saudi Arabia. Hello guys! Welcome to my YouTube channel, and for today's video, pag-uusapan naman natin kung paano ba kumuha ng exit visa at ano yung mga dapat nyong gawin bago kayo mag-exit dito sa Saudi Arabia. Yes guys, so pa-exit na ako dito sa Saudi Arabia, and for almost 6 years, I was so very grateful na nagtrabaho ako dito at inalagaan ako ng employer ko, and very thankful ako. Pero syempre, meron tayong mga decision sa buhay natin for the future and also for the family na kailangan natin gawin at kailangan natin mag-exit. Yes, go back to our topic. Ano ba yung dapat natin i-consider at dapat natin gawin bago tayo mag-exit sa Saudi Arabia? Number 1, dapat wala kayong pending payments. So, lahat dito sa Saudi Arabia, especially dun sa mga installment like yung mga tashil or yung mga installment sa mga phones. So, naka-under yan sa ikama nyo. Make sure na bayad nyo yun. Mapag-gadget man yan, personal finance yan, or yung cash na inuutang natin sa bank. Make sure cleared kayo. Kasi magkakaroon kayo ng problema either doon sa exit visa na i-release sa inyo, or magkaroon kayo ng problema sa airport. Ang hirap kasi guys na paalis na kayo, and lalo dun sa mga hindi dediretso ng Pilipinas pupunta ng ibang country, mahirap na magkaroon kayo ng mga lapses or magkaroon kayo ng pending or ma-hold kayo dahil meron kayong mga pending na utang kasi hindi talaga kayo papaalisin. Yes, hindi talaga kayo papaalisin. Make sure wala kayong utang. So, paano nyo ba ma-assure ang sarili nyo na wala akong utang? First, kung sa bangko, kumuha kayo ng clearance certificate. Tapos, check nyo yung AbShare nyo. Check nyo yung tabi nyo, kung may tabi kayo or tamara nyo. Make sure. So, ako, personally, wala naman akong mga utang na na hindi ko nababayaran. Wala rin naman akong kinuha talaga na gadget na gano'n. Pero, meron na kami kasi dito sa Saudi Arabia na kunyari, bibili ka online, pwede mo siyang bayaran ng installment at wala kasi interest yun be. As in, makakatulong siya sa inyo na hindi agad ka maglabas ng pera ng isang buo. At least kada sahod pwede mo siyang bayaran. Ang ginawa ko, tinawagan ko yung mismong customer service ng Tabi para tanungin kung meron ba silang mga procedure or meron kayong mga clearance na dapat kong makuha kasi sinabi ko na mag-exit ako. Sabi ng operator doon, as long as bayad ka, wala kang late na payment within 30 days prior to your exit date, walang problema. And pina-check ko mismo yung account ko, sabi niya, it's okay, wala kang problem, makaka-exit ka ng maayos. So, sabi ko, make sure sir ha, yun, nanakot na. Pero totoo yun. So, wala daw sa Tamara, chinek ko rin yung application ko ng Tamara, and ang nakita ko lang doon, one purchase lang yung kinuha ko, trinay ko lang yung Tamara that time. And that was, I think, 3 years ago. Hindi ko na siya tinawagan kasi confident ako talaga na wala ako doon sa mga postpaid na mga internet. So, make sure na may gagamitin kayo internet bago nyo siya ipaputol. It's a mandatory sa mga payment na internet na ipa-close nyo siya or ipa-transfer nyo siya ng ibang ikama kung gusto nyo siyang ipamana or ibigay sa kasamahan nyo mag-i-stay pa para anti-hassle. Sa akin dapat ganun, dapat ipapatransfer ko rin yung account ko sa under ng ibang ikama para mapakinabangan niya kasi napakamura lang nung internet. According dun sa STC, hindi na raw pwede kasi yung
Yung akin is hindi na nag-e-exist talaga. Yung alam nyo ba yung ano tawag doon? Yung unlimited internet yon. So wala na unlimited internet dito. So by gig na siya. Ako na lang talaga nagbukas. Ayan. Yun. So hindi pumayag si STC. Ang sabi niya na lang, bumalik na lang ako prior ng flight ko, tsaka na lang doon nila i-close kasi baka wala pa akong gamitin. Sabi ko, yes sir, since babayaran ko naman siya the whole month, sayang naman. So ayun, kakalimutan. Third one, if nurse kayo dito, sa Mumaris Plus, kumuha kayo ng certificate of standing. Kasi baka mamaya kailangan. Kasi wala pa talaga ako na actually clear na dahilan bakit ko yung kinuha. Pero in case na meron kayong mga future plan, mag-apply sa ibang abroad, sa ibang bansa, ayan. At kailangan ninyo yun. At in case na hindi nyo mabuksan ang Mumaris Plus nyo, meron kayong ganong certificate. At ang certificate na yun, mabubuksan nyo siya sa account ng Mumaris nyo. And ang bayad nun is 300. Yes, medyo mahal siya. So, nasa sa inyo yun kung sa tingin nyo kakailanganin nyo siya sa susunod na panahon. Pero sa akin, ang point ko doon, ayoko ma-hassle. So, kinuha. And then, make sure lang na ang STC Pay nyo and meron kayong yung mga bank account nyo is wala ng laman or na i-transfer nyo na yung dapat nyo i-transfer sa Pilipinas. Wala kayong matitirang mga reales sa STC Pay nyo kasi ma-freeze na yan once na ma-issuehan kayo ng exit visa. So, kaya ang ginawa ko dito, kung meron kayong mga end of service, bago kayo magpa-release ng exit visa, dapat ipadala nyo na siya. Ang ginawa ko nun, dahil nga hindi ako uuwi na Pilipinas, and hindi ko naman pwede siyang i-cash yung sahod ko in my end of service. Ang ginawa ko, yung iba, pinapalit ko siya ng currency na pupuntahan ko, and the other is pinadala ko na talaga sa Pilipinas, and yung panggastos nyo dito, ginawa ko, transfer ko sa STC ng kaibigan ko para in case na kailangan ng online payment, meron, nandun lang sa kanya. So, make sure lang na trusted nyo yung friend nyo bago nyo ibigay yung pera nyo. Joke. Pero, totoo yun. And another one, sa may mga ano dyan, mga sasakyan, dapat maipaayos nyo na yung papers na bibili ng sasakyan nyo. Make sure din wala kayong violations. Kasi, as in lilitaw yan sa upshare nyo, hindi kayo may issuehan ng exit. Ayun. So, check nyo rin yung mga Uber application nyo, Careem application nyo, yung mga hunger station nyo, and noon, kung wala kayong mga negative sa wallet nyo. So, para lang wala maging problema sa pag-exit. Yung mga prepaid na mobile number, hindi siya kailangan ipa-close. Yung mga postpaid na mga numbers like yung call and text, yung internet, yun kailangan talaga yun kasi may monthly bill yun. Pero yung mga prepaid, hindi naman siya kailangan. Sa bangko, maraming nagsasabi na hindi naman daw kailangan, pero nasa sa inyo kasi wala namang mawawala kung pupunta kayo ng bangko to ask for a clearance certificate para na rin talagang walang hahabol sa inyo, walang makakapigil sa inyo pag nandun na kayo sa airport. Yes, I think nasabi ko na yung mga dapat nyong gawin. And about naman dun sa exit visa, so yung exit visa, ang nagbigay sa akin is my employer. So, usually, 1 month and 2 months lang. Maximum of 2 months yung binibigay nila pag final exit. So, kailangan mag-exit kayo sa Saudi bago ma-expire yun kasi magpe-penalty kayo doon. So, in case na meron kayo naging problema and hindi kayo makakaabot dun sa expiry ng visa nyo, ng exit visa nyo, kailangan nyo sabihan yung employer nyo prior dun sa date na yun. And, yung visa, wala naman akong binayaran. Yung employer ko is binigay lang sa akin. Naka-receive din ako ng message sa government na anuhan ako ng exit visa. And that's all. So, ganun lang. Madali lang kumuha ng exit visa. Pero kasi, hindi ka sure kung may exit visa ka is wala kang magiging problema sa
airport. Dapat maging maging wise tayo bago tayo mag-exit para hindi maapektuhan yung mga plano natin paalis. Yun lang. Actually guys, meron akong gusto i-share sa inyo. So, kwento lang to ng kaibigan ko, which is na-witness ko rin naman talaga. Pero siya talaga kasi yung pinaka may kaibigan dun sa taong yun. So, etong friend niya is pupunta na ng UK. So, everything is okay. Meron siyang exit visa. So, ang nangyari, okay na siya. So, flight niya na, hinatid niya na. And then, nagkaroon ng problema tong friend. Dahil hindi siya pinayagan ng immigration mag-pass kasi may pending payment siya. So, yun, as in, muna siya, tumawag siya sa employer niya na hindi muna siya lipad, may aayusin lang siya, and may kailangan siyang bayaran. So, kinikwento ko to para malaman nyo na may mga ganung nag-exist na pangyayari. So, yun yung mga iniiwasan ko at dapat nating iwasan lahat na at the end, kala mo is okay ng lahat. Hindi better to be smart, better to be ready. Mas maganda na yung OC ka sa mga documents mo, sa mga dapat mong i-accomplish. Hanapin man o hindi. At least, wala kang iisipin, may peace of mind ka, and hassle-free lang. So, I think that's it. Thank you for watching my video at dun sa mga bago lang po dito sa aking channel. Thank you po sa inyong panonood. But don't forget to subscribe, like, and click the notification button po para updated po kayo sa mga video na i-upload ko. Thank you guys for watching my video and I hope manood po kayo sa mga susunod kong i-upload. And thank you. God bless you all guys. Love you.